Hi guys! So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano bumili sa AmiAmi, ano ba yung AmiAmi, and paano mag-maneuver dun sa site ng AmiAmi. Okay? So sa mga hindi nakakaalam, ito yung logo ng AmiAmi, no? So, ayan siya. As you can see in my screen. And then, pag tinanggal nyo yung logo, sikat siya na online store na pwedeng gamitin ng ibang countries, no? So, character and hobby shop. So, ito yung mismong site ng AmiAmi. So, tingnan natin. Click nyo lang yung AmiAmi. So, mapupunta kayo sa page na to. So, ito yung website ng AmiAmi. As you can see, meron silang category list, help, contact us dito sa left. And on the right side, syempre ang language natin, gawin natin English. Tapos, meron kang login and yung cart. So, login muna tayo. Punta kayong login. Kung wala kayong account, you can click this create an AmiAmi account. So, try natin. Ayan. So, kung wala kayong account pa, just create your account. Just put your email address here. So, email mo at let's say yahoo.com. Dari yan. Submit mo. And then, I think mag-verify yan ng email. Mag-send ng email yan sa email address. And then, you just need to click it or put the password or what. Tingnan natin. So, since meron na ako account, hindi ko kailangan dyan. Dito ako sa login. So, tatakpan ko na lang email address ko and then the password. Then, login tayo. Alright. So, pagpasok mo, ito yung makikita mo, no? So, meron kang 4 sections here. So, dito is yung modify account. So, check natin kung ano yung tsura. Ayan. So, dito sa account information, no, meron kang pangalan, country, zip code, address, phone number, gender, birthday, password, and then your credit card information sa baba. So, one thing to notice is credit card lang yung pwedeng way paano makabili dito. So, dapat meron kang credit card. So, kung wala, pwede kang manghiram muna. Ayan. So, balik tayo sa my account. Tapos, meron ka ditong orders, awaiting payment, modify existing orders, saka order history. So, depende kung may order ka. Kung wala, hindi siya mahalaga. Tapos, pwede ka rin mag-request ng cancellation. And one thing to notice, meron ditong combine orders, no? So, ano ba yung combine orders? For example, bumili ako ngayon. Pero, pwede ko pa siyang hindi ipadala. Tapos, bumili ako, let's say, 2 days from now. Tapos, pwede ko sila pagsamahin para isa lang yung shipping ko. Okay? So, nakalagay dito, only orders scheduled to be released the same month are eligible to be combined. Okay, so kung January ngayon, yung orderin ko ng February, hindi siya pwede i-combine sa January orders. Okay? So, dapat same lang siya. So, days or weeks lang yung pagkitan. And then order history. Ayan, makikita mo dito yung mga past orders mo. Nandito yung orders ko noong 2021. O, yan. So, meron akong 24,000 Japan yen, saka 25,000 Japan yen. So, magkano yun ngayon? Ngayon, ha? 5. That time kasi iba presyo na, syempre. So, sabihin na lang natin 25,000 yen. So, nasa 9,700. Kung mapapansin nyo, no, lahat ng orders ko, nasa below 10,000 yan. Bakit? One thing to notice din, or kailangan nyo matandaan is yun, ayan. So, ito yung non-taxable na pumapasok sa Pilipinas, no? Ayan. So, kapag importation, no, nakalagay dito. Single importation of any item worth 10,000 and below is tax exempt, but anything more than that is slapped with 15,000 customs, duty, tax, at saka 12% VAT. Okay? So, 15 plus 12 yan, ha? 15 plus 12. So, lagi nyo tandaan yan. So, akin, para hindi ako mataksan sa customs noon nung bumibili ako. So, pwede kang seller or pwede kang hobbyist, enthusiast, or collector. Depende kung ano sa'yo.
below 10,000 dapat yung item mo para hindi ka maslapan ng custom duty at saka ng VAT. Okay? So, tandaan nyo lang lagi yun. Kaya, pansinin nyo lahat ng order ko below 10,000. Oh, 25k din to. So, below 10,000 din. Okay. So, punta na tayo sa good part. So, pag may account ka na, ano ba yung purpose mo doon? So, dapat may purpose ka, no? Are you finding items na ire-resell mo? Or naghahanap ka ng items na i-collect mo? Mahal ba yung items sa Pilipinas? Mura ba yung items sa Ami-Ami? So, meron akong video, no? So, check nyo na lang dito kung nasan man dyan. Nalagay ko dito yung link ng video na para malaman mo kung ano yung mga kailangan mo or kung ano yung pros and cons nitong Ami-Ami, no? Kung ano meron sa kanya, sa kung okay ba talaga yung mga websites na ganito. So, punta tayo dito sa category list, no? So punta tayo dito sa figures. So, mapapansin mo dito, merong Bisujo. I don't know kung tama yung pronunciation ko, no? Character, foreign, and dolls. So, Bisujo, ito yung mga, babae. Ayan, no? Mga babaeng MC or basta babae ibig sabihin ng Bisujo. Okay. Ayan sila. Ezra. Okay. Oh my Goddess. Nendoroid din. So, gagawa ako ng separate video para dun sa mga toy brands and also types of toys. So, may mga plushie, may mga Dendoroids, may mga photobukia, may mga scale. So, gagawa ako ibang video for that one. But for now, paano lang muna gumamit sa Ami-Ami, no? So, pag ganyan, click ka lang. Say, ito, si Automata. Mapapansin nyo, lahat ng pera dito is Japan yen. So, dapat yan, magaling na kayo mag-convert, no? So, copy lang natin. Dito. So, nasa 4-1 siya, no? 4-1. So, ano ba to? Bakit ba to maganda? So, Square Enix. So, hindi natin alam kung merong gantong Square Enix sa Pilipinas. Bihira kasi yan. Check natin. Ayan natin, Philippines. Kung may nagbebenta ng ganyan sa Pilipinas, parang wala. Data Blitz. Data Blitz, check na. Ito parang ganito yung design eh. No? 1-1 is statuette to be Yorha. Ito. So, hindi ito. Sa Data Blitz, hindi ito. Isa. $500 lang to? What? Mura. Ano year to? Seryoso ba? Ito mura. Hindi. Down payment. Okay. So, yan. Guys, ang estimated SRP nito sa Pilipinas is 3,800 to 4,200. And then, meron daw siyang down payment na 500 kung bibili ka. Sa Data Blitz or sa Philippines. Kung sa Ami-Ami, magkano lang siya? Actually, same lang, no? 4,000 lang. O 4,1, same lang din. So, pero ganun mo siya ko-compare. Hanap pa tayo. Or, panoodin na lang itong video na to para mas malaman nyo kung paano yung technique or paano mag-search mo. Tapos, next naman, punta tayo sa character figures. So, usually, nandito yung mga hanap ng mga karamihan kasi nandito yung hype. Dito yung mga common. So, let's say, hanap tayo na ayan. So, let's say, hanap tayo ng One Piece figure. So, kung mapapansin nyo din dito, guys, merong pre-order. So, meron naman mga pre-love. May mga open or closed. Okay? So, makikita nyo yan dito sa left side. Pre-order. So, pag kinilik ko itong pre-owned. Yan. Mga pre-owned. Mga pre-love dan, ibig sabihin, second hand.
Pero alam naman natin yung mga Japanese, napakagaling nila mag-alaga ng items nila. So, maganda pa rin yan. Kung gusto nyo naman check yung mga sale items, pwede nyo i-check to. So, for One Piece figure, wala. So, punta tayo sa category list ulit. Foreign figures. I think mga Marvel to or something. Ayan. Sila Iron Man, Marvel, Spider-Man, DC, Batman, mga Star Wars, yan. Mga Hasbro, yan. So, hindi ko alam kung mas mura to kumpara sa Pilipinas, no? So, lagi nyo tandaan na hindi porket ami-ami mas mura siya sa Philippines. So, may mga items na mura sa Philippines, may mga items na mas mura sa ami-ami, may mas items na mas mura sa ibang lugar. So, online arbitrage lang yan. No? Check nyo lang kung saan mas mura. I-account nyo yung shipping. And then, mas makakamura kayo doon. Pag na-compute nyo na, pag mas mura doon sa ibang lugar, pati shipping, doon kayo kumuha. Or minsan, hindi naman sa pricing yung labanan. No? Minsan, itong item na to meron dito. Minsan, wala sa ibang item, wala sa Pilipinas. Tapos kung collector ka talaga, kung hobbyist ka, as kailangan mo yung item na yun, kahit medyo mahal siya, kukunin mo siya kasi mahirap siyang hanapin. So, example ng mga mahirap hanapin, let's say, punta tayo ulit sa character figures. So, hindi ko na i-check yung dolls. Let's say, yung mga One Piece, figures. Yung nakita ko dito kanina mga mga lason, mga mahirap hanapin. Ayan o, nangyari ito. Yung mga One Piece figure na figure art zero na yung representing animals ng mga character, no? So, si Don Quixote, Flamingo, yan. Mahirap hanapin yan, guys. At ito, si Lo. And then, kung mapapansin nyo yung presyo niya, medyo mahal sila. Eh, maliit lang naman yan. But depende kung ano yung kinokollect nyo, ganyan. O, tinan mo to si Frankie, ang mahal, 4,000. So, mahirap siguro hanapin to. 2012 released. Frankie. Figure Art Zero Artist Special. So, depende, guys. Lalo na to, mga Blackbird. O, saka to. 64,000. 51,000. Magkano 51,000? O, alos nasa 19K, 20K. Diba? So, check nyo rin dyan. So, ano pa ba? So, check nyo lang dito. Available. Abi-abi. Ganyan. Tapos, check nyo rin dito. May mga Gundam. May mga skill. May mga kotse, aeroplano, army. Mga character goods, calendar, damit, merch. May mga books, manga, video games, CD. Hindi naman masyadong uso yan, pero may mga nagbebenta pa rin. May mga trading cards din dito. Toys, yung mga plushie, jigsaw. Ito masarap, maganda to eh. Dati nakabili ako dito ng mga jigsaw puzzle eh. So, ayun lang. So, paano order? So, bago ko gawin tong video na to, naghanap ako ng ibang mga items, no? Pansinin natin dito. Ayan. So, ito si Rika, saka si Yuta, no? Ng Jujutsu Kaisen. So, ang ganda ng, ang ganda ng figure na to. 1/7 scale, no? From Mappa. So, mapapasin nyo dati siyang 59,000, naging 29,000. So, parang 50% sale. Pero magkano pa rin yung 29,000? So, nasa 11,000 pesos. So, hindi ko alam kung magandang deal to or what, pero check nyo na lang. So, lagi nyo tandaan yung research nyo. Mag-research kayo kung mas mura talaga yung item dito or hindi. Okay? Next ko nakita is itong si Art FX na Batman Bronze Age. Yung image niya. So, maganda siya kung Batman collector ka. Kakaiba siya, medyo bluish siya. Siya yung mga unang Batman. Yung unang Batman design, hindi all black. So, last year siya na-release. List price niya is 22,000 Japan yen. Halos 10,000 off na Japan yen. So, magkano na lang siya? 12,000. So, nasa 4,600 na lang siya. So, I think good deal to kung naghahanap ka ng ganyan, tapos collector ka naman talaga, no?
So, hindi siya ganun kamahal pa. So, maganda naman siya. So, for collectors talaga, ayan o, dalang kulay. And yung ibang artifacts. So, solid to kung Batman collector ka, tapos hobbies ka. All goods, all goods. Next is, ito nakakita ako ng Whitebeard, no? So, explain ko rin to kung ano to. So, mapapansin nyo dito, mga new to, new. Kasi wala nakalagay na pre-owned. Pag pre-owned, ito yung makikita mo. Tapos mapapansin mo siya, meron siyang mga ano tawag dito? May item condition saka box condition, no? So item is A, pinakamataas, B, sunod, C, ganyan. Pero I think A and B okay pa rin eh. Pag C, ano na siya? May stain, may paint chips, ganun na yung ibig sabihin ng pag C. Pero A sa B, box or figure, okay pa yan. Papansin nyo to, Ami-Ami. Alam ko dati nakabenta ako ng ganito na ano eh. As a 6.5. Pero 2 years ago na yun eh. So, I'm not sure kung magkano na to ngayon. Pero kung mapapansin mo, pare-pareho siya. Merong 4 na 6170. Magkano yung 6170? So, nasa 2.4. 2.4 na lang siya. So, nasa 2.4 na lang si Whitebeard, no? So, good deal to, good deal. Pwede mo ito ma-flip times 2 kung may bumibili nito ng mga 4.5. So, hindi ko sure kung magkano presyo nito ngayon, pero pwede natin check. Facebook. Yan, may mga stories pa ako dati, nakakabenta ako. Grabe naman yung mga benta ko. Mga Spicy Suntory yan. Ayun, no? Mga Pop Jinbei, Shirahoshi. Ito, Whitebeard to eh. Ayan. Anyways, type natin. Pop, ano ba siya? EX. Neo EX. $2022 pa to eh. Kaya natin ka magkano. Pop Whitebeard 2022 3.5. BIB may reissue. May issue. Sorry. May issue. Yung base 3.5. So kung collector ka, mabibili mo ng 2.3, di ba? 2.3, 2.4. Pwede na. Ito yung tsura niya. Saan nagbebenta? So, mahirap na rin siya hanapin ngayon kung Whitebeard Shriner ka. So start ka pa lang. Pwede to guys. Next. Ito, ganito yung pag item C, no? C condition. Ibig sabihin yan, missing cigarette. Okay? So, pangit to kasi wala cigarette. Maganda yan pag may Yossi siya. So, ang mga may problema lagi na si Sanji, si Crocodile, yan. So, magkano ba to muna? 2.8. So, 1,000 pesos na lang halos. Kasi meron siya issue, no? Pero kung gusto mo ng walang issue, ito, A siya. Ito, mas mura. Missing cigarette din. Hindi. Ayan, no? So, hindi na siya missing cigarette, pero 4,050 siya. Ano yung 4,050? 1.5. Alright? So, ganun siya. Check nyo na lang. Tapos, add to cart lang naman yan. Pag ready na kayo. Next tayo. So, ito, I think, mura to eh. Meron siyang damage. Item C. Kaya pala mura. Kasi alam ko, yung mga pop nito bago. Last year lang to eh. Ay, hindi ito 2020. Mga nasa 7,000 to eh. 7 to 9,000 sa Pilipinas. 9 to 16. 3.5. Kaya pala sabi ko, mura. Yung pala meron siyang issue. Kasi, pre-owned item C. So, sheet is detached. Natanggal. Tanggal yung niya. Yung sheet ng sword. Tanggal siya. Okay.
So, yan. Ganyan siya magbasa sa Ami-Ami. O, tas ito, BB. Ito, mura to. 2860. O, 1-1 lang. Gantong Zoro. May box pa. Alam ko medyo mahirap na tong Zoro to eh. Hanapin. Ay, hindi. Mas mahirap hanapin yung ano. Hindi pala ito yung Zoro na mahirap hanapin. Ang mahirap hanapin na Zoro yung nakaputi siya. Na damit yung sa mga first season ng One Piece. Yun pala yung mahirap hanapin. Pero not bad to. 1-5. 1-1. Not bad. Kasi ito, may nakita ako ulit. Hindi ko to kilala pero mukhang maganda siya. Hindi ko siya kilala pero ganda oh. Tapos from 29,000 naging 19,000. So, 10,000 yen na naman yung discount mo. So, 7,500 siya. Pwede na. So, yun lang. So, let's say add to cart natin. Tignan natin ano mangyayari. Ayan. Pupunta yan sa cart mo. Tapos, pag check out ka na, click mo lang yan. Nang lalaki na code. Ayan. So, how to confirm? So, 4 steps tayo, no? 4 steps. So, pwede ka mamili. Combine with monthly order, ship separately, or ship with this order. Pag ship with this order, pwede ka magdagdag dito. Kapag ship separately, isang piraso lang siya. Pag combine, kung may ordering ka pa for this month, ikaw-combine niya. So, payment and shipping, no? Tingnan natin kung ano yung tsura. Continue natin. So, nandito yung ship to, customer address, and then payment method. So, may PayPal, may credit card, saka Union Pay. Alright? Tapos, shipping method, EMS, DHL, Air Small Packet, Air Parcel, and Surface Parcel. So, yeah. Depende yan eh. Pag malaki yung box mo, lalagay sa malaking box. And naalala ko talaga, walang paper, walang bubble wrap sa loob yung Ami-Ami. Alalagay dyan, puro crumpled paper sa loob. Tapos pag na-seal na yung box, saka nila lalagay ng bubble wrap. So, EMS, ito yung pinakamabilis. Tapos, diretso yan sa bahay nyo. Pero most likely, sa customs mo siya kukunin kasi Philippine government sucks. Okay? So, sa experience ko, sa Bulacan ako nagpapadala. Doon ako sa post office ng Balagtas. So, doon sa municipality namin, doon ko siya kinukuha. Kung nasa ibang province ka, ganun din. Depende kung anong address mo, kung ano yung municipality na post office doon sa city mo. Doon mo siya kukunin. Tapos, kapag sa Manila ka, punta ka sa Pasay. Kasi doon dumadaan lahat yung sa Manila, doon sa Pasay, doon sa hub nila sa Pasay. So, DHL, hindi ko pa siya na-experience. Ibig sabihin, ibang courier, hindi Philippine Post. Pag Air Small Packet, saka Air Parcel, hindi ko alam kung anong difference sila, pero mas mababang level sa EMS, tas Phil Post to. Pag Surface Parcel, barko yan. Kaya tagal, 2 to 4 months. Hindi worth it. So, may kita nyo dyan later on yung kung magkano siya. Kapag nag-continue ka, tapos pwede mong bago-baguhin dito, tapos mag-back ka lang, check natin. Pag EMS, wala pa, doon to determine pa yung shipping kasi nakalagay ako sa combined with monthly order. So, check natin kung magkano. Kung magkano pag EMS. Ayan, ship separately. Tapos, EMS. To be determined pa rin. Wala pa pala. Okay. Wala pa. Hindi pinapakita. Pag i-confirm mo na siya. So, since hindi ko naman to orderin, balik tayo. Pero, yan, ganun lang siya kadali.
Kung gusto nyo makita yung mga pinagbo-bookmark ko dati, ano, ito, mura to eh. Artifacts, Marvel na Thanos, sila Devil May Cry, sold out lang. Tapos, before I end this video, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga nabili ko dati, no? Tira natin. Early 2010. Yan. Yan yung mga nabili ko, Pero tinan nyo, 2838 Japan yan tong head to eh. Head na coin bank na ano, Gundam. Ganda yan. Kasi itong Hot Toys na replica, 1:4, 1/4 yen lang, magkano yan? 500 pesos lang. Kano ko nabenta yan? Hulaan nyo na lang kung magkano ko nabenta yan. Kung nanonood kayo ng live sa akin dati. Kung magkano yan. Kaya natin kung magkano sa labas yan. Kaya natin sa carousel. Dito na lang. Sogo Toys. Or kahit sa eBay. Kaya natin dito sa carousel. Kasi mali siya eh. Oh, 149 AUD. 5,000 pesos. Sa eBay. Wala. Ito. Ito yung tsura nun eh. Ayan o. Ito yung tsura nun. 139 USD. Oh. 113. 7.8. Wala na lang kung magkano ko ng benta yan. O magkano profit ko dyan sa 500 peso na ano, 1,450. Ayun, nakabili ako ng ano, 5,980 na Neo EX Whitebeard. Tapos ito, 540 Japan yen. Perap din na natin yung dati. Mura lang pala to. Saka to, mga bikini, boa, saka nami. Ay, bumili pa ako tatlo. Sobrang adik ko dyan, bumili ako tatlo dyan. Siya mura eh. Tapos, sinabay ko siya dito. Sa freeing, no? So, yung mga freeing, gato yung tsura niyan. Minsan mura din dito eh. Dahil sa sale items. Ayan, ganyan mga itsura niyan. So, from 33,000 hanggang 18,000. So, si Power. Dami na po collect na ng mga ganyan, free bikini. Mataas kasi yan, ganito kataas yan guys. At mataas yan, mataas. 1/4 scale kasi. So anyway, I think masyado na mahaba itong video na to. I'll edit ko yung mga hindi mahalaga, hindi ko sasama, pero yeah, so sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo. Please subscribe to this YouTube channel, and then check nyo rin yung Facebook ko na Spicy Santorio. Nasa 90k followers na tayo doon, magawa tayo ng anime content, and then later on itong YouTube ko magiging anime content na rin siya, hindi na siya solely for toys. So I hope you enjoy this video, and sana give value tayo, and yun lang. So follow for more and subscribe kay Spicy Santorio. Stay spicy. Peace out.